Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga tanghali, hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout. Sa mga kapwa ko po OFWs around the world, hello. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ito nakakalungkot na may mga tao talaga na sadyang hanggang ngayon imangmang pa rin. Naniniwala pa rin sa mga sabi-sabi na mayroong ibibigay na pera ang gobyerno ni Marcos Jr., yung mga vloggers noon na nangangako na kapag si Bongbong Marcos manalo yung yaman ng Marcos sa ibang bansa, sa Amerika, sa World Bank, sa Switzerland, sa Germany, sa Australia at kung saan pa, wiwidrohin iyon at ipambayad sa utang ng Pilipinas at ang sobra ay ipamimigay sa mga mahihirap dahil yun daw di umano ang last will and testament ni dating Pangulong Marcos Sr., no? So ngayon, sino ba yung nagpalabas niyan dati, panahon ng kampanya or before pa nga ng election 2022? Ay, marami yan sila na vloggers. Isa na dyan si Sangkay Janjan. Yan si Dante Maravillas, sila si Coach Jarrett. Marami sila na mga Marcos loyalista, na mga vloggers, no? Mga lalabs, mga bayot. So ngayon, masaya siguro sila na dahil sa kakatalano-talano nila, sinakyan ng ibang mga tao dyan na baka malamang scammer. So ayun, maraming na-scam. 1,000 mahigit, iba't ibang lugar. Panoorin po natin to. Nasa 1,000 individual mula sa iba't ibang probinsya ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Git nila, sila raw ang tagapagmana ng aabot sa ₱1,000,000 yaman na nakatago umano sa BSP. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leo. Luzon, Visayas, Mindanao. Napasugod sa labas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Biluin mo. Luzon, Visayas, at lalo na siyempre Mindanao. Napakalayo. Malamang ang mga tao na to at most karamihan dito sa kanila ay mga senior citizen na nabudol. So ngayon, malamang nangutang pa, nagsanla pa siguro ng mga bahay or lupa or nagbinta ng kalabaw, baboy, ang mga taong ito para makapunta ng Maynila para withdrawin ang ipinapangako sa kanilang pera dahil alam niyo mga lalabs, mga bayot, after noong nanalo si Bongbong Marcos, papasok noon ang year 2023. No, marami akong mga kaibigan na kasamahan ko dati sa Saudi. May mga kakilala ko doon na nagsabi na doon daw sa kanilang lugar sa Cotabato area, mayroon daw doon mga tao na pumupunta daw doon, nagpapapirma ng mga tao na makakakuha kayo ng pera mula sa Central Bank dahil ito yung pamana daw yun ng Marcos Sr., no? Kasi nanalo si Bongbong Marcos. So kapag nanalo si Bongbong Marcos, siya lang ang may karapatan at si Imelda mag-withdraw ng mga pera na nasa ibang bansa na trillions of pesos at ipamimigay sa kanila. Alam nyo ba na may membership fee 500 to 1,000 pesos? Ito na yun. Sa Rojas Boulevard sa Maynila, nasa 1,000 individual na galing pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Leyte at Pangasinan. Nangutang at nag-arkila pa raw sila ng bus makarating lang sa BSP. Ilan sa kanila, mga senior citizen pa. Binarikadahan sila ng Manila Police District, lalo't nagkumpulan na ang grupo sa labas ng BSP. Ang pakay nila, kalampagin ng Bangko Sentral at kubrahin ang nakatagong kayamanan umano ng Pilipinas na nakadeposito raw sa BSP. Marami mag-blowout ngayon magkano po inasa? Animal din tong nag-vlog, no? Marami daw na mag-blowout ngayon. Nanguto pa. Kung sino ka mang nag-vlog kang hinayupak ka, mamatay ka sanang yawa ka. Kalain mo. Nangutang.
Para lang may renta ng bus pupunta ng Manila o Metro Manila. Tapos ngayon, sasabihin pa nitong diputang vlogger na to, may mag-blow out ngayon dahil akala na makukuha ng mga senior citizen na to na na-scam ng kung sinong hinayupak dyan na mayroon kuno silang pirang makuha dyan sa Central Bank. Pisti talaga, oh. Ano yung makukuha sa ng nag-ano sa Bangko Sentral? Depende na. Depende. By category po yan. By category. Ayon sa kanila, tig 1 milyon ang makukuha nila bawat isa. Sino po nasabi sa inyong ganyan? Isang libo sila katao, tag 1 milyon. Magkano yan? Sa tingin nila, mayroong ganyan. Lahat ang pira ng tao ng Bangko Sentral ngayon, lalo na yung mga billions of pesos na nag-contribute ang lahat ng mga OFWs around the world, wala na. Pinaghati-hatian na ng gobyerno ngayon, doon sa Kongreso, yung may pinakamarami. Maraming pinopondo ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. dyan sa kanyang Partido Federal. Billions of pesos para ipangmod-mod sa mga local politician para aanib sa kanilang Partido Federal para makuha nila yung kanilang yung simpatiya, yung kanilang tawag dito, yung aanib sa kanila. So kailangan nilang bigyan ng pera, palamunin ng pera ang mga iba't ibang partido. No, lalo na yung mga local para manalo sila doon sa 2025. Kung sino man yung mga meron pala, igawan pala natin yun ng separate video. Yung mga naka-line up na senatorial candidate ng Partido Federal ni Bongbong Marcos. Wala na piraan ko Central Bank, wala na, ubos na. Nasa Kongreso ang may pinakarami, nilunok na ng mga animal ng mga kongresong buwaya dyan yung iba. Dati bayawak lang pumasok dyan bilang kongresista, na ngayon naging super buwaya na. Asahan ninyo dyan sa Central Bank. Si Prince Gilbert, Attorney Prince Gilbert de Salvador. Taga saan po siya? Taga Baler, Quezon. Natunto ng News 5. Animal. Kunwari ka pa, abogado pa naman ang taong kanilang itinutulak ng scam sa kanila. Skupo, ito, sandali lang. Nakasama sa mga nagkumpulan sa labas ng BSP, si Gilbert Salvador. Ang totoo niyang pangalan ay Gilbert Langres. Founder siya ng grupong Democratic Republican Guardians of the Philippines. Ayon sa kanya, aabot sa trilyong piso ang matagal nang nakatago at panahon na raw para ilabas ito ng BSP. Para ma-claim na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas. Na nais kong Diyos ko. Naniwala yung mga tao dito na itong tao na to ay abogado. Ang dami ga dyan scammer. Yung sino ba yung scammer na dating dancer ng Street Boys ba yun? Na ando na nagtago na sa Japan. Ang gagwapo, pati yung partner niyang asawa niya, ang ganda. Trabaho nun, scammer. So ito nga, tingnan nyo nga yung itsura niya. No? Hindi naman sa nanlalait tayo, mga lalabs, mga bayots. Pero ito ba, abogado? At isang pinuno ng isang grupo, di umano grupo ng scammer. parating sa tambay ng Pilipino na panahon na itong pakinabangan dahil which is fully matured na ang kayamanan. Kaya sa panahon ni Hindi nga niya mapagwapo yung kanyang sariling pagkatao. Tapos maniwala kayo na siya may access, pwede ninyong ma-withdraw yung nakatagong trillions of pesos dyan sa Central Bank. Naman sa inyo. Kasalanan man to ng mga Marcos vloggers. Panay kasi nila dati sa Talano. Siguro ito, nanonood to doon kay Janjan. Baka pa to ni Dante Maravillas, nila ni Coach Jarrett. Kaya yun, nakagawa ng paraan mang-scam. KBBM, kinakailangan mailabas na ito. At nang matanong
kung saan niya nakuha itong impormasyong ito. Ang tinutukoy ko, ang ating saligang batas na Republika ng Pilipinas ay ang 1987 Philippine Constitution. Meron tayong saligang batas. Ang tanong, naipatupad na po ba ang ating saligang batas? Hindi. Oh, kita ninyo. Kung susuriin ang 1987 Philippine Constitution, isang beses lang nabanggit ang Bangko Sentral. Sabi ng Article 12, Section 20 ng Saligang Batas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pinatatakbo sa ilalim ng mga ipinasang batas ay magsisilbing Central Monetary Authority. Ayon naman sa BSP, hindi sila direktang nagbibigay ng pera sa taong bayan. Dividendo raw ang binibigay nila sa pamahalaan para makaambag sa mga programang maapag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya natapos ang halos... Ang problema din, pag napunta na sa gobyerno, lalo na dyan sa Kongreso, sa Senado, sa mga mayor, sa mga gobernor, wala na, binubulsa na. Wala rin napupunta na dividendo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, papunta dito sa mga pobre. Andoon na, naibulsa na. Isang oras, nagpasya ang grupo na umalis na nang walang nakuha ni piso mula sa BSP. Nahiyatid naman daw nila sa BSP ang sulat kung saan nakasaad ang kanilang hinaing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Walang hiya talaga na to. So napurnada ang kanilang blowout. Walang masisi dito mga lalabs, mga bayots, number 1. Itong mga vloggers ni Marcos, isa na dyan si Sangkay Janjan, ulitin ko, Dante Maravillas, dahil sila yung nagpakalat Panahon ng 2022, kampanya na kapag manalo si Bongbong Marcos, may makuha ang taong bayan na pera mula doon sa pamana ng dating yumaong Marcos Sr. Withdrawin at may will and testament pa daw na ayon doon sa interview ni Meltiangco kay Imelda Marcos na sa magpakailanman, andun, yung trillion is andun daw yung last will and testament na yun na para sa taong bayan daw ipamigay yung pera kapag magiging presidente si Bongbong Marcos. Yung punyeta. Si Marcos Jr. wala pa nga 2 taon, halos 3 trillion na nga ang nautang. Saan na yung mga Talano Gold na yon? Natanso itong mga senior citizen pa ang kadalasan dito nangutang sa kanilang lugar, lalo na yung nasa Visayas at Mindanao, sanla siguro ng lupa, nagsanla ng bahay para makapunta ng Maynila at makakubra ng 1 million. Ang resulta, ang ending, umuwi silang luhaan na kahit gamunggo or gamuta or parang lisa. Naginto, wala silang nadala. Wala din silang nadala ni singkong doling galing sa Bangko Sentral. Magpauto pa kayo dyan sa mga vloggers ng Marcos na may ganito, ganon, may ginto, may talano, may pira, trilyon ipamigay sa inyo. Ayan. Ang nangyari ngayon, kawawa. Itong 1,000 katao na umaasa na mayroon silang magiging, umasa siguro sila sa sinasabi ni Lisa Marcos na sama-sama tayong babangon muli para magiging milyonaryo. Hindi kayo kasali dyan, mga nanay. Tingnan, ang nagiging milyonaryo ngayon, yung naandoon sa top 10 sa mga gabinete ni Bongbong Marcos, na kung saan ay millions of pesos ang kanilang mga sahod. Tapos yung top 1 doon at top 2, si Rimulya, isang inotel na naghihingalo or kung bedridden or kung saan na siya ngayon nilagay ni Satanas na hospital. Hindi ba lang natin nakikita na mayroon 7 million sahod sa isang taon? O si Anton Lagdamio na isang yayo, taga-Himod, taga-Punas yata ng puwit ni Bongbong Marcos. Ng tisyo. Ayan, may 6 million mahigit ang sahod. Sila ang yumaman. So, hindi po kayo kasali. Wag na po kayong magpa-uto dito sa Marcos administration na may pirang trillions of pesos ang mga Marcos na ipamamigay sa inyo dahil hindi po yan
totoo. Niloloko lang kayo at proven na yan ngayon. Kawawa lang. Napirahan, membership fee. Tapos mayroon pang nangutang pa malamang na 5-6 pa sa Bombay. Yung iba para may pamasahe papuntang Manila, may pangkain, etc. May matirahan silang lodging house. Kung kailan sila babalik ng kanilang lugar, ini-expect nila na may 1 million silang madala pastilan. Alungkot naman sa ganito, no? Talaga lang.